Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrero in Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Too much eating of cotton fruit toto will upset your stomach. Our vocabulary term is impetuous. Impetuous. Ang parang santol toto, mamigay ka naman dyan. Ang impetuous mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaro natin sa mga tropa nating gumawa ng mabilisang gawain or ng isang bagay or ng desisyon, plano man dyan or basta ano dyan na mabilisan yung ginawa. Pero hindi nag-iisip kung ano yung magiging resulta. Okay, medyo pangit po siya. Ang mga possible synonyms po natin dito ay impulsive, hasty, abrupt, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Alessandro was impetuous, intense, and often vehement, audaciously courageous in the name of love. Impetuous. Vehement, vehement. Letter H is not pronounced. In the case of vehicle, it can either be pronounced as vehicle, where H is sounded, or vehicle, where H is not sounded. So vehicle or vehicle, either of the two is correct. But in the case of vehement, letter H is really not pronounced. Yada yada. Alessandro. Do you know Alessandro Volta? Si Alessandro Volta, mga sombreros, ay isang Italian physicist na nakadiscover or nakaimbento ng electric battery. Kung kaya ang electricity pressure na voltage or voltahe ay named after him. Pero alam niyo ba mga sombreros na 4 years old na siya dati ay hindi pa siya nakapagsalita, kung kaya natatakot ang kanyang pamilya na baka ito siya ay dumb or pipe kasi hindi siya nakapagsalita at the age of 4. And ito pa, no, gusto ng kanyang pamilya na maging lawyer siya or abogado, pero he had his own ideas and he wanted to become a scientist and he succeeded. Ang tatay ni Alessandro Volta, mga sombreros, ay namatay when he was 7 years old at nag-iwan ng maraming utang pa, no. Basahin po natin about utang sa Biblia, mga sombreros. Proverbs 22:26. Huwag kang mangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Marami nakaka-relate dito. Psalm 37:22 or mga awit 37:22. Ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naawa at nagbibigay ng sagana. Romans 13:8. Sabi dito, huwag kayong mananatiling may utang kaninuman, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan or sa utos ng Panginoon. Mga sombreros, no, medyo nakaka-relate po tayo dito, no, kasi may mga nangungutang tapos hindi nagbabayad, tapos kapag tayo naman ng utang, dapat bayaran din po natin. Pero may isang utang, which is the debt of love natin para sa iba, ang dapat natin ginagawa, sapagkat ito po yung parang pinakabuod ng Biblia, no? Dapat mahalin natin ang ating kapwa, syempre una ang Diyos. So ito po yung lifetime debt po natin, lifetime natin na utang na dapat ginagawa natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Yes, mahirap magmahal, lalo na kapag hindi ka mahal ng mahal. Hindi pa ito hugot kapag hindi ka mahal ng pamilya mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, ng anak mo, mamahalin mo pa rin sila, no? Pero that's the fulfillment of the whole Bible or the whole law. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Atsyal or bell pepper, may scientific name na capsicum annuum. Alam niyo ba mga sombreros, sa botany, ang atsyal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero niya, ang bottom line, masimploksin natin, ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga, no, from bulaklak. Doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto, mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Sombrero Dennis, aka Pia King 2.0, at nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalalang naging love, pagsunod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Eat some sandal and eat and eat it. Our vocabulary term is imperturbable. Imperturbable. Kain pa ng santol, nakalimutan ng bigbog, Toto, ha? Ang imperturbable mga sombreros ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa tropa natin na kahit nasa gitna na ng problema, ng trial, ng kaguluhan, ay kalmado at relax pa din mga sombreros. Sana lahat ng tao ganito, no, relax pa din kahit na may mga problema at may mga trial sa buhay. Pero minsan, pag hindi ka na concern at may mga problema, so mali rin po yun, no? Pero mga possible synonyms po natin dito ay calm, relax, equilibrium, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Humphrey was a model of good temper. Stays cool and his equanimity imperturbable even in the midst of trouble. Imperturbable. Stay was a verb added by s to express present tense in singular form. This process or strategy is also the same with the verbs ending in y, as in play, plays, pay, pays, pray, praise, lay, lays, yada yada. Humphrey, Humphrey, Humphrey. Do you know Humphrey Davy? Si Humphrey Davy, mga sombreros, ay isang English chemist and inventor. Siya po ang nakaimbento or nakadiscover ng element na calcium na pampatibay ng ating mga buto. Pero alam niyo ba mga sombreros, nagkaroon ng incident or laboratory accident na naging sanhi ng kanyang or pagka-damage ng kanyang vision or eyesight. That is why he had to wear eyeglasses for the rest of his life. Nagkaroon ng sira ng mata si Sir Humphrey Davy, mga sombreros, dahil sa isang laboratory accident. Basahin natin about sa mga mata or sa ating mata. The eye, or Matthew 6:22, the eye is the light of the body. If your eye is good, your whole body will be full of light. Mateo 7:1-5, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin or aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo, no? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing sa iyong kapatid. 2 Chronicles 16:9, ito po yung mata ng ating dakilang Diyos, mga sombreros. For the eyes of the Lord move over all the earth, so that He may give strength to those whose whole heart is given to Him, or is given to Him. You have done a foolish thing, so from now on, you will have wars. Makita natin dito mga sombreros ng ating mata, no? Ito yung bintana ito yung bintana, ito yung parang pag nakita natin, so maniniwala tayo, pag may nakita tayo na hindi maganda, so magiging hindi rin maganda ang ating iniisip. Kapag may maganda tayong nakita, so maganda rin ang ating iniisip. That is why sinasabi dito na the light or the eye is the light of the body. Kapag sabi dito, kapag if your eye is good, your whole body will be full of light. So dapat yung ating mata daw ay punuin natin ng mabubuti at nakakalugod ng mga bagay, hindi lamang sa atin kundi sa Panginoon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ang inyong nakita mga sombreros ay ang anahaw, ang ating pambansang dahon. May scientific name na Saribus rotundifolia at may English names na roundleaf fountain palm at saka footstool palm. Kung mapapansin mga sombreros ay bilog kasi siya, kaya tinatawag siya na round leaf fountain palm. Marami itong gamit, no, sa mga hindi nakakaalam. Pwede itong gawing abaniko. Noong unang panahon wala pang pamaypay. So ito yung parang fan or electric fan nila, no, mano-mano nilang pamaypay mga sombreros. Pwede rin itong ornament or palamuti sa loob at sa labas ng bahay. At pwede itong gawing pawid, no. Ginagawa siyang parang atip sa bubong ng mga bahay kubo or lalo na dito sa probinsya mga sombreros. Pwede itong pang-wrap, no, pang balot mga sombreros, lalong-lalo na sa mga barangays, mga gatong remote areas. Ayan, so remote talaga tayo dito mga sombreros. Pero alam niyo ba mga sombreros na wala pang official law or batas talaga na nagpapatunay na ito po ang ating pambansang dahon. Maliban dito,
sila Dr. Jose Rizal bilang national hero, ang bangus bilang pambansang hayop or pambansang isda, ay wala pong official law na nagpapatunay na sila po ang ating mga pambansang simbolismo, no? Merong House Bill na pinapasa ang Bohol Representative na si Rene Lampagos under House Bill 3926 na maging official na, no, maging batas na sila po. Ito po ay isa sa ating pambansang simbolismo o pambansang sagisag na yun nga, dahon ay hindi pa po ito na isa sa batas, mga sombreros. Muli po, ito po si Sombrero Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabi, sabayan nyo kami ang buhay kay masaya na magiging lalo nagiging faithful love pagsunod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!